Magandang umaga po mga kababayan. Tayo po ay nasa ika-6 na araw ng January 2026. Panalangin ko po na tayo pong lahat ay malusog, malayo sa aksidente at kalamidad. At sana po, gusto ko pong batiin ang mga viewers ko po na nasa ibang bansa, OFWs, at saka yung pong mga kaklase ko sa Marinduque, mga kasamahan ko po at maging kaibigan sa PNP. Lahat po ng mga kakilala ko sa Mindanao, maraming salamat po sa inyo sa shout out po sa inyo sa pagla-like po ng aking video. Sa mga kamag-anak ko po sa Sorsogon, maraming salamat po. Ipaki-like niyo po at paki-share ang aking ang contents ng aking video dahil makakatulong po yan ng malaki. Baka pumapansin ng Facebook at saka YouTube, baka ma-monetize po ang aking vlog. So, nais ko pong ibahagi sa inyo ang latest na nangyari na pag-aresto sa isang general ng sandatang Pilipinas. Retired na po siya, na nagsilbi po siya ng mahigit 30 taon sa bahagi ng kanyang buhay. Isang matapat na sundalo, maayos po ang kanyang serbisyo at hindi po siya na-involve sa anumang anomalya sa panahon ng kanyang serbisyo. Dumating po tayo sa isang panahon na ang hustisya po natin ay double standard at baliktad po ang ating mga batas, bend the law. Dati noon mayroon pong protocol na ang susundin mo lamang po ay legal orders po. Obey lawful orders only. Obey lawful orders only. Ngayon po iba na. Wala na po yun. Kumbaga pinasunan nila yon. Pinalitan po nila ng obey unlawful orders. Double standard, ano po. Yung mga nagrarally, nagsasalita ng mga kontra gobyerno, nagsasalita ng mga kontra sa mga politiko, nagsasalita na palayasin na si Marcos sa kagaya po ni Renato Reyes, mga makakaliwa po. Yung mga nag-execute po ng AJK, kung nababalitaan po ninyo, may latest na labanan sa Mindoro. Ang kalaban po ng ating Sandatang Lakas ay yung mga NPA. Dati naman, medyo humina na po ang kanilang pwersa sa panahon po ni Tatay Digong, pero ngayon, lumakas na naman sila kasi nakipagsanib pwersa sila sa gobyerno kay BBM. Kung sino po yung nakakulong na mga involved sa droga, pinakawalan, yung mayor, yung dating senador, yung mga involved sa droga, pinakawalan po yan sa ngayon. At naging mayor, naging congressman pa nga. So, kudos sa iyo, Mr. BBM. Maraming salamat sa pamamalakad mong double standard. Halimbawa, yung isang tao, retired, nagsilbi ng mahigit 30 taon sa panahon ng kanyang buhay, panahon ng kanyang kalakasan, matapat at hindi na-involve siya sa anumang anomalya. Ipapakulong ninyo dahil sila ay nagsasalita ng katotohanan. So, yan po ay magandang legacy po ninyo sa bansa. Mas magandang legacy po niyo sa mamayang Pilipino na magpakulong kayo ng mga nagserbisyo ng tapat sa sa mamamayang Pilipino sa panahon ng kanyang kalakasan. So, maraming salamat sa BBM sa double standard mong hustisya. Kung minsan ang mga tao kasi, ang mga Pilipino, na nalilibang sila sa paghanap buhay.
para makakain ng kanilang pamilya. Importante lang naman makakain ng pamilya nila at ma makaraos sa araw-araw na panahon, araw-araw. Kaya ang ginagawa po ng gobyerno natin, yung dinadagdagan nila ng pondo ang mga ayuda. Kasi gusto nila maalala sila ng mga kanilang constituent po. Meron silang tinatawag na MAIPIX, AIX, TUPAD, AKAP, which is hindi po yan talaga nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa dahil yan na lang po yata ang inaasahan ng mga nakalikit sa gobyerno yung iba dyan hindi naman nagtatrabaho na pasugal-sugal pa druga-druga. Inaasahan nila yung darating na ayuda ng gobyerno. Iyon naman po mga congressman, yung mga nasa taas natin, hindi naman po nila yan alintana yan. Basta ang importante, makakurakot sila. Bahagi ng kanilang ayos na yan, magamit nila sa politika. Paano po yun magagamit sa politika mga kababayan? Simple lang po. Siyempre, sino po ang pumipili ng mga recipient, ng mga beneficiaries ng mga ayuda na yan? Di po ba? Politiko. Sabi nila, yung barangay chairman daw ay hindi politiko. Yan po. Hindi po ito yan. Hawak po yan ng mayor, hawak po yan ng gobernador, hawak po yan ng congressman. Kapag ang isang barangay mo ay binigyan ng pabor ng isang congressman, pag ang isang barangay mo ay nagtayo ng mga gusali, ng mga infrastructure, ay nakapangalan pa sa kanila, di po ba? Halimbawa, yung isang congressman nakapangalan sa kanyang isang building o isang construction. Pabor po yan sa barangay captain, barangay chairman, sa mayor. Bakit po? Kasi nakikita ng mga tao yung convenient na ginawa ng congressman. Pero ang hindi po nila alam, yung pera na ipinatayo niyan ay pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan po yan. Na kung naalala po ninyo ang mali-malitang inurakot ng ating mga ng mga congressman, Saldico, Speaker Martin Romualdez, at eventually hindi naman sa tinutukoy siya, pero sino pa ang pinaka-pinuno natin? Nangyari po yung mga yan under sa kanyang administration. So, damay siya. Command responsibility, sabi nga Commander-in-Chief nga, sabi ng Armed Forces of the Philippines. So, lahat ng mga orders, lahat ng mga sinusunod ng AAP ay ang kanilang Commander-in-Chief. Dito naman sa atin naman, sa civilian authority, ang sinusunod naman ng congressman, sinusunod ng mga LGUs, governor, mayor, barangay captain, ay yung kanilang pinuno, ang presidente, siyempre, dahil siya ang pinaka-pinuno ng ating executive department. Meron tayong ombudsman na hindi pa tapos ang isang kaso, pumunta naman sa ibang nag-submit na naman siya na hindi lang naman DPWH ang may massive corruption, kundi pati yung justice system natin, mga judges, nalalagyan daw, kung parang tumalo na naman siya, lumukso na naman siya sa isang bakod. Hindi pa ito tapos, kumbaga, naghahala-hala, kumbaga, sa isang description po noon, parang nilalamon niya ang lahat ng mga ganun-ganun. Hindi naman tapos ito. So, wala siyang matatapos. Wala po siyang matatapos kasi hindi pa ito tapos, andito naman sa kabila, andito naman sa kabila, andito sa kabila. Iba-iba. Hindi po siya pumuko sa isang ang isang kaso muna, kagaya yan, massive corruption sa DPWH, alam naman yan. Maraming mga involved dyan, hanggang ngayon nga, malabo pang mga hearing-hearing kasi nagtayo ng ICI, hindi naman nagtitiwala ang taong bayan. Nag-resign ang mga chairman. Tatlong commissioner ang nag-resign dyan. Meaning, hindi po yan totoo, hindi po yan katiwala kasi wala pong magandang
ginagawa yung mga investigador na yan. Saka kinukuha lang naman nila sa mga sumbong ng taong bayan eh. Hindi sila talaga nag-iimbestiga no, sa, alam mo, ang totoong investigador, pumupunta ka doon, nag-ocular inspection ka. Nag-ocular inspection nga sila. Pero pagdating doon sa lugar, paturo-turo lang, pabaywang-baywang, namimewang lang sila. Tapos, ganun. O, wala. Balik sila sa air condition na room nila. Hanap na naman sila ng, tanggap na naman sila ng mga sumbong ng taong bayan. Wala pong mangyayari dyan. Mayroon tayo dyang dating, o kaya mayor pa hanggang ngayon ng Baguio. Kasama po yan dyan pero nag-resign siya. Kasi hindi po katiwa-tiwala ang resulta ng pag-iimbestiga niyang commission na yan. Commission on ICI, Infrastructure Commission. Hindi ko masyadong kabisado yung nakalimutan ko lang po pero alam po yan, ICI na yan. Yun. So, mabalik po tayo sa laylayan, Hindi po talaga ang totoo po niyan, ang nasa laylayan, yung mga mahihirap, yung mga nagbabayad ng buwis na sapilitan, kumakain sila ng pagkain nila sa araw-araw. Kinakaltasan po yan sa pamamagitan po ng brainchild ni Ralph Recto na VAT, Value Added Tax. Lahat po ng kinakain natin po, lahat ng galaw natin, mamasahe tayo, dahil pa tayo po ay nagbabayad ng tax. Pagdating po yan sa national government, yung mga tax na yan po ay kinukurakot lang ng mga congressman. Mahalaga pong malaman natin na ang ating mga taxes po ay kinukurakot lang ng gobyerno. Sa mga tumatakbong investigasyon, nandyan po yung ghost project sa baha, maraming namatay. Kung tutusin po, yan po ay kaso po yan yung ng isang namumuno. Sin of omission po yan negligence. So, reckless imprudence resulting to death, resulting to loss of life, loss of property. So, yun po ay kaso po yan. AJK, parang AJK na din yan. Kung pinatay mo yung mga tao sa pamagitan ng baha, ng tubig, di ba? Parang na rin yung settler. Pinasok sa dome ang milyon-milyong tao. Tapos, nung sinarado ang dome, pinausukan ng mga lason ng lasong chemical. So, patay po ang milyon. Yan po ay nangyari sa Europe po yan. Germany, po yata yan pero hindi, bulag po yung ating ICC, hindi naman po talaga sila itinatag para pangalagaan ang karapatang pantao. No. Tinatag po yan para yung lahat po ng mga judges ng ICC ay kumita ng pera, limpak na pera, kinikita din nila yan. Bakit? Lahat po ng mga miyembro ay nagko-contribute po yan para sa kanilang existence po. Comes the time na napupuna sila ng mga hindi naman kasali, yung kagaya ng Russia, Amerika. Nakikialam sila sa internal pamamalakad ng pamahalaan sa mga superpowers na yan. Di ba? Na karma. Pero ako ay naniniwala na hindi po yan pang itinatag na ICC na yan para sa karapatang pantao. Dahil kung yan po ay itinatag para sa karapatang pantao, dapat ang isang 80 anyos na hindi naman nila sakop hindi po tayo kasali sa Rome Statute na yan. Hindi po tayo under. Dahil tumiwalag na po tayo yan. Pero nililitis po nila ang isang 80 anyos na tao na hindi naman sanay dyan sa diyelo na klema. Di ba? Sila lang po. Sana po makarma naman kayong mga ICC judges. Bahala kayo sa buhay nyo.
Tutal may katapusan po naman ang lahat ng pagmamalabis, eh. Hindi naman kagaya ngayon, meron namang mga nangyayari sa ating bansa, baka yan ay ipadala naman sa dahig. Ah, 'wag naman, 'wag naman po, eh, maawa kayo sa buhay ninyo dahil 'pag kayo ay nawala, eh, lilibakin kayo ng mga tao. Hindi kayo alalahanin sa magandang ginawa niyo kundi sa kasamaan ninyo sa tao, sa ating taong bayan. So, asahan po na lang natin na ngayong 2026 ay mabago na po ang pamamalakad ng ating mga namumuno. Sana yoong budget na 'yan ng 2026 GAA na pinirmahan ng Pangulo ay makalaan na talaga 'yan sa kaunlaran ng ating bayan. Panalangin ko po kayo pong lahat na nagvo-view ng aking video na sana maging malusog po kayo at ang inyong pamilya at sana ilayo kayo sa aksidente at kalamidad. Panalangin ko rin po na sana hindi tayo madamay ng giyera ng Taiwan at China at bigyan tayo ng mga pinuno na may pagpapahalaga sa ating kalusugan, may pagpapahalaga sa ating kabuhayan at kapayapaan ng ating pamumuhay sa araw-araw. Isa po yan sa mga panalangin ko. At saka panalangin ko din na magkaroon sana ng konsensya ang ICC at ang ating pamahalaan na huwag silang kidnap ng mga tao. Illegal orders. So, panalangin ko po yan. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Kung ang pagsasalita po ay krimen, ang pagsasalita po na malayong pagsasalita na under constitution po ay gagawin nilang krimen, ay di tanggalin na po ang constitution. Magkanya-kanya na po tayo. So, dinadrag po tayo ng ating pamahalaan sa isang magulo, isang kumunoy na kahirapan, isang kumunoy na wala kang karapatan. Yun po yun. So, dapat ngayon umaksyon ang ICC dahil sila naman po dapat ay action lamang, last resort sila ng hustisya po worldwide, international commission on ICC. Sila po ay papasok lamang kapag ang hustisya ng isang bansa, ang pagpapatupad sa hustisya ay hindi na gumagana. Ngayon po yan. Hindi gumagana ang ating hustisya, mga kababayan ko. So, dapat aksyonan ngayon ng ICC yan kung sino ang mga pinuno natin na nangingidnap. Maraming salamat po. Magandang umaga ulit. Magandang araw sa inyo lahat. Ingat po tayo.